Maraming salamat sa kumpanya ng Minahan sa pagdadala ng kaunlaran sa Palawan. Halos mabitiwan ko ang aking pasa ng kape nang marinig ang sarili kong boses na umalingaw-ngaw mula sa monitor ng radyo. Boses ko yon. Ang boses na kilala ng buong Puerto Princesa bilang sandigan ng katotohanan. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa air ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa aking dangal. Hindi ko kailanman sinabi ang mga salitang yon. Sa loob ng 10 taon, binuwis ko ang aking kaligtasan upang labanan ang mapanirang pagmimina sa aming kagubatan. Ngunit sa loob lamang ng 30 segundo, ginawa akong traidor ng sarili kong tinig. Tumingin ako sa labas ng glass booth. Doon, sa kabilang panig ng salamin, nakita ko ang asawa kong si Dario. Siya ang advertising manager ng ating maliit na istasyon. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at karera sa loob ng 3 dekada. Mabilis ning iniwas ang kanyang tingin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga cable sa master console. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang pinapatay ang volume ng monitor. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking gulugod. Ang studio na dati ay itinuturing kong tahanan ay biglang naging parang isang malamig na libingan. Hindi ako humagulgol. Hindi ako sumigaw. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang klase ng katinuan. Isang malamig at matalas na lohika na tanging ang isang veteranong broadcaster lamang ang nagtataglay sa gitna ng krisis. Ang aking tinig ay hindi lamang basta tunog. Ito ay aking pagkatao. At sa sandaling ito, naramdaman kong may kumuha ng isang bahagi ng aking kaluluwa at niresita ito bilang kasinungalingan. Biglang nanginginig ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa aking anak na si Maya. Ang mga titik sa screen ay tila mga patalim na sumaksak sa aking puso. Mamatay tao ka, nanay. Dahil sa segment mo, pinagbubugbog ng mga security guard ng Minahan ang mga kaibigan ko sa barikada ngayon. Traidor ka. Huwag mo na akong tatawagin kailanman. Nanuyo ang aking lalamunan. Si Maya ay nasa gitna ng protesta sa kabundukan, nakikipaglaban para sa lupang ninuno. Habang ang tinig ng kanyang ina ay ginagamit upang basbasan ang mga kagamitang wawasak sa kanila. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng booth. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang babala. Humakbang ako patungo kay Dario. Nakatayo rin doon si Kay, ang aming batang producer, na ako mismo ang nag-train mula noong siya ay intern pa lamang. Suot ni Kay ang isang pilit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at lihim na tagumpay. Ang pabango niya, isang matamis at masangsang na amoy na hindi ko inakalang mapapansin ko, ay humalo sa amoy ng kape sa silid. Dario, anong ibig sabihin ng narinig ko? Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Alma, honey, relax. Wika ni Dario, habang dahan-dahang lumalapit, sinusubukang hawakan ang aking balikat. Iniiwas ko ang aking katawan. It's just an AI enhancement for a sponsor. Kailangan ng istasyon ng pondo. Masyado tayong nalulubog sa utang. At ang kumpanya ng Minahan lang ang handang magbayad ng malaki para sa airtime. Isipin mo na lang na ginagawa natin ito para sa future ni Maya. Ang future ni Maya ay sa barikada, Dario. Hindi sa bulsa ng mga sumisira sa kalikasan natin. Halos pabulong kong wika. Ngunit bawat salita ko ay may bigat ng isang hatol. Pinuto nyo ang mga lumang recording ko, hindi ba? Pinagdugtong-dugtong nyo ang mga salita ko para bumuo ng isang bagong pangungusap. Dinumisan nyo ang boses ko. Nagkatinginan sina Dario at Kay. Sa sandaling yon, hindi ko na kailangan ng radar upang malaman ang totoo. Ang paraan ng pagtayo nila, ang distansyang sadyang iniwan nila sa pagitan namin, at ang pamilyar na kislap sa mga mata ni Kay, ito ay hindi lamang basta negosyo. Ito ay pagkakanulo sa lahat ng aspeto. Ama, let's be practical, singit ni Kay. Ang kanyang boses ay may halong paimbabaw na kalinga. You're 52. Paos na ang boses mo. Madalas ka nang magkamali sa ear.
We are just keeping the voice of Puerto Princesa alive using modern technology. Mas mabuting ganito kaysa tuluyang magsara ang istasyon at mawalan tayo ng lisensya. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso laban sa aking tadyang. Ang utang na loob na laging ibinabato sa akin ni Dario dahil siya ang nag-asikaso ng mga papeles ng istasyon noong nagsisimula pa lamang kami ay tila isang tanikalang dahan-dahang sumasakal sa akin. Sa loob ng 25 taon, nanahimik ako sa kanyang mga hinala ng pangbababae dahil sa takot na masira ang pamilya. Pero ang pamilya ko ay ang tinig na ito. At ang tinig na ito ang pumatay sa tiwala ng aking anak. Lumapit ako sa main console. Inabot ko ang master logbook. Mabilis kong tiningnan ang mga timestamp ng mga nakaraang linggo. Doon ko nakita ang mga nakatagong kontrata na hindi dumaan sa aking kaalaman. Ang mga halagang nakasulat doon ay sapat na upang bumili ng isang bagong buhay o marahil ng isang bagong kumpanya. Ilang taon niyo na itong ginagawa? Tanong ko habang nakatitig sa monitor. Ilang beses niyo nang binenta ang boses ko habang natutulog ako sa gabi. Kampante na ang asawa ko ang nagbabantay sa akin. Hindi sumagot si Dario. Sa halip, tumigas ang kanyang mukha. Lumakad siya patungo sa kanyang lamesa at kinuha ang isang makapal na folder. Ibinagsak niya ito sa harap ko. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang formal na pagputol sa aming ugnayan bilang mag-asawa. Hindi lang ito basta airtime, Alma. Malamig na wika ni Dario. Ang kanyang maskara ng pagiging maamong asawa ay tuluyan ng nalaglag. Pirmahan mo na ang management transfer. I've already authorized the mining corporation as the primary creditor of the station. This is a legal contract, Alma. May pirma mo na ito. Look! Iniharap niya sa akin ang huling pahina ng dokumento. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin ang nakasulat sa asul na tinta. Ngunit alam ko ang bawat kurba ng aking panulat. Ang pirmang iyon ay hindi galing sa aking kamay, kundi sa isang taong matagal nang nagpa-practice kung paano ako nakawin. Peke ito, Dario. Bulong ko. Kahit sinong handwriting expert ay sasabihing sa'yo yan, Alma. Lalo na kung ang saksi ay ang sarili mong producer. Nakanghiting wika ni Dario habang tumitingin kay Kay. So choose. Either you cooperate and stay as the voice of Palawan with a fat paycheck, o idedemanda kita ng business sabotage at sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan bago mo pa muling mayakap ang anak mo. Tinitigan ko ang lalaking kaharap ko. Ang boses na ginamit ko upang sabihing I do sa harap ng altar ay ang boses ding wawasak sa kanya. Hindi na ako ang Alma na takot mawala ng trabaho. Ako ang Alma na wala nang natitira, kundi ang katotohanan. Dahan-dahan kong isinuot ang aking headset. Hinawakan ko ang fader ng mikroponyo. Nakita ko ang biglang panlalaki ng mga mata ni Dario nang mapagtanto niya kung ano ang balak kong gawin. Huwag mong subukan, Alma. Nakalak ang pinto ng booth mula sa labas. Sigaw niya habang patakbong lumalapit sa salamin. Ngunit hindi niya alam, may isang switch sa ilalim ng lamesa na tanging ako lamang ang nakakaalam kung paano gamitin sa oras ng sunog o crisis. Idiniin ko ang button. Isang pulang ilaw ang naglalagablab sa loob ng silid. On air. Nanating nakatitig sa akin si Dario mula sa kabila ng salamin. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng gulat, kundi ng isang mapanganib na ngisi. Pinanood ko ang kanyang kamay habang dahan-dahang itataas ang master fader sa labas ng booth. Hindi upang hayaan akong makapagsalita, kundi upang tuluyan akong lunurin sa sarili kong katahimikan. Walang tunog na lumabas sa aking mikropono. Pinuto niya ang koneksyon bago pa man ako makahinga. Ang pulang ilaw ng on-air ay kumislap lamang ng ilang segundo bago ito tuluyang namatay. Tila ba isang huling hininga ng isang naghihingalong tao? Akala mo ba ay ganun kadali iyon, Alma? Ang boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng intercom, malamig at puno ng pangungutya. Hawak ko ang master switch. Hawak ko ang bawat frequency ng istasyong ito. Ikaw ay isang boses na lamang,
na walang tagapakinig. Hindi ako kumibo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga balikat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat taon na inialay ko sa lalaking ito. Ang bawat sakripisyo ko upang manatiling buo ang aming pamilya ay naging parang mga tuyong dahon na ngayon ay tinatapakan niya sa harap ng aking mga mata. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking headset at tumayo ng tuwid. Kahit na nakakulong ako sa loob ng maliit na silid na ito, hindi ko hahayaang makita nila ang kahit isang patak ng aking luha. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng booth, pumasok si Kay. Hawak niya ang isang opisyal na memo na may tatak ng kumpanya. Iniabot niya ito sa akin nang hindi tumitingin sa aking mga mata. "You are officially suspended, Miss Alma." Ang boses ni Kay ay walang emosyon, malayo sa masiglang tono na madalas niyang gamitin noon tuwing humihingi siya ng payo sa akin. "Internal investigation for breach of contract and emotional instability. Mas mabuting umuwi ka muna at magpahinga. Kami na ang bahala sa sukat ng katotohanan bukas." Lumakad ako palabas ng istasyon nang itaas ang aking no. Ngunit bawat hakbang ko sa kalsada ng Puerto Princesa ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Naglakad ako patungo sa palengke upang bumili ng tubig. Umaasang ang ingay ng karaniwang buhay ay makakapagpatahimik sa ingay sa loob ng aking ulo. Ngunit ang kalsadang dati ay puno ng mga ngiti at pagbati sa akin bilang boses ng Palawan, ay biglang nagbago ang anyo. Tingnan nyo, yan ang babaeng nagbenta sa ating kabundukan. Narinig ko ang malakas na bulong ng isang tindera ng isda na dati ay suki ko. "Alma, akala namin ay kakampi ka namin. Magkano bang ibinayad sa iyo ng kumpanya ng minahan para sabihing pabor ka sa kanila?" Halos mabitawan ko ang aking pitaka nang harangan ako ng isang grupo ng mga kababayhang tinderang dati ay tinulungan ko noong may banta ng demolition sa kanilang mga pwesto. Ang kanilang mga mata na dati ay puno ng pasasalamat ay ngayon ay nag-aapoy sa matinding poot. Isang matandang babae ang lumapit sa akin at dinuraan ang semento sa tapat ng aking mga paa. "Makapili!" sigaw ng matanda. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. "Dahil sa mga salita mo, mas lalong naging matapang ang mga banyaga na agawin ang lupa namin. Huwag mo na kaming babatiin kailanman sa radyo mo." Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang public, hiya na nararamdaman ko ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Yumuko ako at mabilis na naglakad palayo, pilit na iniiwasan ang bawat naghuhusgang mata. Nararamdaman ko ang pawis na namumuo sa aking no, habang ang bawat bulong sa paligid ay nagiging parang isang dambuhalang alon na gustong lumunod sa akin. Nagmadali akong nagtungo sa gilid ng bundok kung nga saan ang protest site ni Maya. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi ako ang nagsalita sa radyo kanina. Pagdating ko doon, tumambad sa akin ang isang kaguluhan. Ang mga security guard ng kumpanya ng minahan ay kasalukuyang pilit na binubuwag ang barikada. Sa gitna ng alikabok at sigawan, nakita ko si Maya. Mahigpit siyang nakakapit sa isang kahoy na krus na nagsisilbing harang. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis. "Maya!" sigaw ko habang pilit na sumisiksik sa karamihan. "Maya! Makinig ka kay nanay!" Lumingon si Maya. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking dugo. Walang pag-ibig sa mga mata ng aking anak. Tanging ang malalim at matigas na pighati. "Umalis ka na rito, Alma!" Pasigaw na sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Dinig namin ang boses mo sa radyo kanina. Dahil sa iyo, sa tingin ng mga tao ay legal ang ginagawa nila rito. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng armas para saktan kami. Hindi ako yon, Maya. Pinagdugtong-dugtong nila ang boses ko. Pilit kong pagpapaliwanag. Ngunit sa sandaling yon, isang malakas na tulak mula sa isang guard ang nagpabagsak kay Maya sa lupa. Akmang lalapit ako upang tulungan siya. Ngunit mabilis siyang tumayo at pilit na itinulak ang aking kamay palayo.
Huwag mo akong hahawakan. Ang boses mo ay lason, Alma. Simula ngayon, wala na akong ina. Tumalikod si Maya at muling sumabak sa gitna ng barikada. Iniiwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada, tila isang rebulto na walang buhay. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib. Isang natdaw kamsok na humihiwa sa aking pagiging ina. Ang anak ko, ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako lumalaban, ay siya mismong tumangi sa aking presensya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking sasakyan. Sa gilid ng kalsada, nakita ko ang isang gusot na flyer na nakadikit sa isang puno. Ito ay may inilimbag na larawan ko. Ngunit ang aking muka ay nilagyan ng isang malaking pulang ekis. Sa itaas nito ay nakasulat ang mga salitang, "Ang traidor ng Palawan." Hinawakan ko ang papel. Dinala ng aking mga daliri ang dumi at pait ng bawat titik. Sa sandaling ito, ang boses ko ay hindi na pag-aari ng katotohanan. Ito ay pag-aari na ng mga taong gustong pumatay sa akin sa pamamagitan ng hiya. Bumalik ako sa istasyon ng radyo ng madaling araw. Umaasa na makakakuha ako ng mga orihinal na tape sa archive room upang patunayan ang aking pagka-inosente. Ngunit nang subukan kong ipasok ang aking susi sa pinto ng archive, narinig ko ang tuyong tunog ng bakal na hindi na kumakapit. Pinalitan na nila ang lahat ng kandado. Ang archive room, ang kaisa-isang lugar kung nasaan ang mga ebidensya ng aking tunay na boses, ay opisyal ng hinarangan mula sa akin. Isang malakas na lagutok ng pinto ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo nang subukan kong itulak ito. Tumingala ako at nakita ang isang CCTV camera na nakatutok sa akin. Alam kong pinapanood ako ni Dario mula sa kanyang monitor. Ang bawat galaw ko, ang bawat subok ko na bawiin ang aking dangal, ay kasalukuyan na nilang binabantayan. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng saradong pinto, habang ang kadiliman ng istasyon ay tila dahan-dahang sumasakal sa aking hininga. Paano ko malilinis ang aking pangalan kung ang lahat ng daan patungo sa katotohanan ay pilit nilang binubura? Nanatiling nakatayo si Alma sa labas ng saradong pinto ng archive room. Ang kanyang anino ay humahaba sa madilim na pasilyo ng istasyon. Narinig niya ang marahang tunog ng pagpihit ng sapato sa sahig na semento. Lumingon siya at nakita si Kay na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. May suot itong isang mamahaling seda na scarf sa leeg, isang bagay na hindi kayang bilhin ng maliit na sahod ng isang producer. "Miss Alma, bakit narito ka pa?" Sabi ni Sir Dario, kailangan manong umuwi at magpatingin sa doktor. Ang boses ni Kay ay may halong paimbabaw na kalinga, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa panunuri. Tinitigan ni Alma ang kwintas na ginto na sumisilip mula sa scarf ni Kay. Alam niya ang kwintas na yon. Iyon ang disenyong matagal na niyang tinitingnan sa isang jewelry store sa mall. Ang disenyong ipinangako ni Dario na ibibigay sa kanya sa kanilang anibersaryo. Ngayon, ang gintong yon ay nadminingning sa leeg ng babaeng kumuha ng kanyang posisyon at ng kanyang asawa. Isang magandang regalo, Kay. Galing ba yan sa pondo ng minahan o sa bulsa ng asawa ko? Ang boses ni Alma ay nanatiling patag. Isang nakakatakot na katahimikan na tila ba ang bawat salita ay isang talim ng labaha. Sandaling nawalan ng kulay ang mukha ni Kay, ngunit mabilis itong nakabawi. "Miss Alma, let's be professional. You're stressed. Ang dami mong naririnig na wala naman talaga. We are just trying to save the station. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katotohanan ay nagbabago depende sa kung sino ang nakikinig, di ba? Ang tinuro ko sa'yo ay ang integridad, Kay. Mukhang hindi yon kasama sa inaral mo." Sagot ni Alma habang dahan-dahang lumalapit. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng manager at lumabas si Dario. Agad itong pumagitna sa dalawang babae. Ang kanyang muka ay nababalot ng sadyang pag-aalala para sa mga taong maaaring nakakakita sa kanila sa CCTV. "Alma, stop this. Nakakahiya sa mga staff." Mariing bulong ni Dario habang hawak ang braso ni Alma. "You're having one of your episodes again. Is it the menopause? You're becoming paranoid, honey. Hallucinations about spliced voices and stolen signatures,
hindi yan makakatulong sa kaso mo. Naramdaman ni Alma ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Dario ay isang anyo ng gaslighting. Isang sadyang pagbaluktot sa kanyang katinuan upang magmukha siyang biktima ng sariling isip. Tumingin si Alma sa paligid. Nakita niya ang isang kwadro ng larawan sa ibabaw ng desk ni Kay sa loob ng opisina. Isang larawan nila noong nanalo ang istasyon ng award. Ang salamin ng frame ay may maliit na lamat, tila ba isang simbolo ng kanilang nasirang samahan. Hindi ako baliw, Dario. At lalong hindi ako lugami. Malamig na wika ni Alma habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Kukunin ko lang ang aking personal na gamit sa loob. Pagkatapos nun, hindi niya na kailangang makita ang mukha ko rito hanggang sa investigasyon. Fine, 5 minutes. Kaya, bantayan mo siya. Utos ni Dario bago bumalik sa loob ng kanyang silid. Pumasok si Alma sa opisina ni Dario sa ilalim ng mapanuring mata ni Kay. Nagkunwari siyang naghahanap ng kanyang paboritong tasa sa ilalim ng mga dokumento. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, dahan-dahan niyang inilagay ang isang napakaliit na digital recorder sa ilalim ng matigas na kahoy ng lamesa ni Dario, malapit sa master intercom switch. Walang tunog ng pagdikit. Tanging ang banayad na paglapat ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa ang naging selyo ng kanyang plano. Tapos na ako, wika ni Alma habang bitbit ang kanyang tasa. Lumakad siya palabas ng opisina nang hindi lumilingon. Nang makalabas siya ng gusali at makapasok sa kanyang sasakyan, kinuha ni Alma ang kanyang tablet at ikinonekta ang wireless receiver. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa oras. Narinig niya ang magaspang na tunog ng static bago tuluyang luminaw ang usapan mula sa loob ng opisina. Narinig niya ang malakas na tawa ni Dario, isang tawang puno ng tagumpay at kawalan ng galang. Mabuti na lang at naniwala ang board na hindi na siya matatag sa ere, wika ni Dario sa recording. Kaye, bilisan mo ang pag-upload ng mga huling spliced clips. Kailangan nating matapos ang campaign bago ang anibersaryo. Kapag nabenta na natin ang frequency sa mga tagaminahan, wala na silang magagawa kahit sumigaw pa si Alma sa buong Palawan. Nanigas ang mga daliri ni Alma sa ibabaw ng screen. Hindi lang palang kanyang boses ang ninakaw. Balak nilang patayin ang mismong istasyong itinayo niya sa loob ng 25 taon. Ang frequency na nagsilbing sandigan ng Puerto Princesa ay ibebenta para sa isang dakot ng dumi. Ngunit, ang sumunod na narinig niya, ang tuluyang nagpaguho sa kanyang huling pasensya. Isang tunog ng pamilyar na halikan ang umalingaw-ngaw sa kanyang headset, sinusundan ng mahina at mapanuksong boses ni Kay. Paano ko malaman ni Alma na ang pera para sa operasyon ng tatay ko ay galing sa retirement fund niya na palihim ang withdraw? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Alma ay naging parang isang matigas na bakal na dumidiin sa kanyang dibdib. Ang bawat taon ng kanyang pagtatrabaho, ang bawat sentimong itinabi niya para sa kanilang kinabukasan, ay ginamit ni Dario upang bayaran ang katapatan ng kanyang kabit. Dahan-dahang hinawakan ni Alma ang kanyang manibela. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa balat nito. Ang lamig sa kanyang puso ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol na sa pagnanahaw ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng madilim kong silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na kislap mula sa screen ng aking personal na laptop. Malayo sa ingay ng istasyon, dito sa katahimikan ng aking tahanan, tila mas nararamdaman ko ang bawat pintig ng sakit sa aking dibdib. Inilabas ko ang file ng patalastas ng kumpanya ng minahan. Ang 30 segundong pumatay sa aking dangal. Binuksan ko ang aking audio editing software. Tinitigan ko ang waveform sa screen, ang mga berdeng guhit na kumakatawan sa aking tinig. Para sa iba, ito ay mga simpleng alon lamang ng tunog. Ngunit para sa isang veteranang tulad ko, ito ay parang fingerprint ng aking kaluluwa. Isinuot ko ang aking noise-canceling headphones at pinikit ang aking mga mata. Pinakinggan ko ang bawat salita, hindi bilang isang asawa,
kundi bilang isang forensic auditor ng tunog. Doon ko ito nahanap. Sa pagitan ng salitang minahan at kaunlaran, may isang hindi natural na katahimikan, isang digital artifact na hindi kayang mapansin ng isang karaniwang pandinig. Ang boses ko ay parang isang mahalagang habi ng tela na sadyang hinate at muling tinahi gamit ang maruming sinulid. Ang dalas ng aking paghinga, ang banayad na panghinginig ng aking boses tuwing binabanggit ko ang kalikasan, lahat ng iyon ay wala. Ang boses sa recording ay patag, mechanical, at walang buhay. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Pumunta ako sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay tila pagod na, pinalilibutan ng mga kulubot na dala ng 25 taon ng pagsisikap. Dahan-dahan kong binuka ang aking mga labi. Ito ang inyong lingkod, Alma. Ang inyong boses para sa katotohanan. Pabulong kong wika. Nung una ay nanginginig ang aking tinig, tila ba natatakot na lumabas mula sa aking lalamunan? Tumihim ako. Inayos ko ang aking tindig. Itinuwid ang aking likod at muling bumigkas. Sa pagkakataong ito, nahanap ko ang dating lakas. Ang boses ko ay hindi lamang isang tunog na maaring i-edit. Ito ay isang kapangyarihang nagmumula sa aking paninindigan. Ang bawat taon ng aking paglilingkod ay hindi mabubura ng isang tusong asawa at ng isang ambisyosang producer. Bumalik ako sa aking laptop upang suriin ang live feed mula sa digital recorder na iniwan ko sa opisina ni Dario. Ang bawat tunog na nanggagaling sa kabilang dulo ay tila mga tinik na tumutusok sa aking pandinig. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng paglapat ng mga labi, ang marahang paghinga na puno ng pagnanasa, at ang mahinang halinghing ng kaligayahan na tanging ang 2 taong nagtataksil lamang ang makakagawa sa loob ng isang silid na dapat ay sagrado para sa trabaho. Walang salita. Tanging ang tunog ng pagkakanulo ang umaalingaw-ngaw sa aking headphones. Narinig ko ang mahinang tawa ni Kay, kasunod ng bulong ni Daro na punong-puno ng pangungutya sa aking pagkatao. Hayaan mo na siya, Kay. Bukas, pagkatapos ng anibersaryo, hindi na niya kailangang mag-alala sa kumpanya. Magiging malaya na tayo sa anino niya. Hinawakan ko ang aking dibdib. Dinarama ang bawat mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat haplos at halik na naririnig ko ay naging panggatong sa nagbabagang apoy sa loob ko. Hindi na ako ang Alma na magtatago sa ilalim ng kumot at iiyak. Ang bawat tunog ng kanilang pagtataksil ay itatala ko, hihimayin ko, at gagamitin ko upang itayo ang aking muling pagkabuhay. Isinara ko ang recorder nang marinig ko ang tunog ng pag-aayos nila ng kanilang mga damit. Ang katahimikan sa aking silid ay naging parang isang matalim na kutsilyo. Alam ko na ang bawat galaw nila. Alam ko na ang bawat lihim nila. At bukas, ang boses na sadyang nilang pinutol-putol ay magsasama-sama upang bigkasin ang kanilang pinal na hatol. Ang hininga sa pagitan ng kanilang mga salita ay hindi kailanman magiging sapat upang itago ang baho ng kanilang kasalanan. Sa gitna ng kadiliman ng aking silid, ang bawat salitang nagmumula sa aking headphones ay tila isang hatol ng kamatayan para sa istasyong binuo ko ng mahigit 2 dekada. Hawak ko ang receiver habang pinakikinggan ang boses ni Dario mula sa kanyang opisina sa istasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na paglalambing kay Kay ang naririnig ko, kundi ang malamig at kalkuladong pakikipag-usap sa isang taong hindi ko inaasahan. Nakahanda na ang lahat, Mr. Cheng, wika ni Dario sa kabilang linya. Ang kumpas ng kanyang boses ay puno ng pagmamadali at kasakiman. Pagkatapos ng ika-25 anibersaryo bukas, pirmahan na tayo. Ang frequency ng 100 at 1.5 ay magiging sa inyo na ng tuluyan. Wala nang makakaalam ng mga kargamento ninyo
Dahil gagamitin nyo ang aming signal para sa pribadong komunikasyon ng inyong kumpanya. Napahawak ako sa aking lamesa dahil sa biglang pag-ikot ng aking paligid. Ang frequency na nagsilbing boses ng mga mangingisda, ng mga magsasaka, at ng bawat pamilya sa Puerto Princesa ay ibebenta ni Dario bilang isang lihim na daluyan ng komunikasyon para sa mga illegal na operasyon ng minahan. Hindi lang pala ang dangal ko ang binenta niya. Balak niyang patahimikin ang buong lalawigan kapalit ng bilyon-bilyong piso. Tumingin ako sa bintana, sa malawak na dagat ng Palawan na dahan-dahang hinahaplos ng liwanag ng buwan. Ang boses ko ang nagbigay babala sa kanila tuwing may paparating na bagyo. Ang boses ko ang magsabi sa kanila na lumaban para sa kanilang karapatan. Ngayon, ang boses ding iyon ang gagamitin upang takpan ang ingay ng mga makinang wawasak sa kanilang kabuhayan. Sigurado ka bang hindi makakahadlang si Alma? Narinig kong tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang tinig ay malalim at nakapangangamba. Ang asawa mo ang reyna ng frequency na yan. Kapag nalaman niya ang tungkol sa bentahan, mawawala ng bisa ang lahat. Narinig ko ang mahinang paglapat ng baso ni Dario sa kanyang lamesa. Sinusundan ng isang mapang-uyang na tawa. Huwag niyo siyang alalahanin. Si Alma ay isang pagod na makina na lamang. Pagkatapos ng gabi ng anibersaryo, may mga psychiatrist na akong nakausap upang ideklara siyang mentally unfit. Ang pirma niya sa transfer ay mabilis nating makukuha dahil pinalabas ko na siya mismo ang nagmakaawa na ibenta ang istasyon para sa kanyang gamutan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso laban sa aking mga tadyang. Tila isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Ang bawat salita ni Dario ay parang isang mabigat na pako na ibinabaon sa aking kabaong. Kinaslight niya ako sa harap ng lahat. Ginawa akong baliw sa paningin ng aking anak. At ngayon, ay balak niya akong ikulong sa loob ng isang ospital upang tuluyang malimas ang aming yaman. Dahan-dahan kong inilapag ang aking headset. Ang katahimikan sa loob ng aking silid ay naging parang isang matigas na bakal na dahan-dahang sumasakal sa akin. Ang bawat taon na inialay ko sa lalaking ito, ang bawat sentimong itinabi ko para sa kinabukasan ni Maya, ay tuluyan na niyang nilamon ng kanyang kasakiman. Ngunit sa gitna ng aking pighati, isang bagong anyo ng katatagan ang dahan-dahang sumisibol. Hindi na ito tungkol sa pamilya. Hindi na ito tungkol sa aming pagsasama. Ito ay tungkol na sa boses na ninakaw nila sa akin at sa kinabukasan ng Palawan na balak nilang ibaon sa limot. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang muling pagtunog ng recorder. Isang bagong tawag ang pumasok sa telepono ni Dario. Isang tawag na nagpabilis sa takbo ng orasan. Dario, handa na ang kontrata. Bukas, sa kalagitnaan ng huling broadcast ni Alma, ipadadala ko ang aking mga tauhan upang kunin ang master keys. Make sure she's on air when the deal closes. Wika ng boses ni Mr. Cheng. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinititigan ang monitor. Ang bawat segundo ay tila isang countdown patungo sa aking tuluyang pagbagsak. Ang ika-25 anibersaryo ng istasyon, ang gabing dapat ay puno ng pasasalamat, ay siyang gabi palang itinakda ni Dario upang maging libing ng aking karera at katinuan. Ginitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay nag-aapoy na ngayon sa gitna ng dilim. Kung boses ang kinuha nila sa akin, boses din ang gagamitin ko upang wasakin ang kanilang maruming kaharian. Ang huling frequency na ibebenta nila ay ang daluyan ng kanilang sariling pagkawasa. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang banayad na pag-ikot ng bentilador sa aking silid. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang bagyo ng mga numero at transaksyon na kasalukuyan kong hinuhukay. Gamit ang master access na palihim kong nakuha mula sa laptop ni Dario, pumasok ako sa kumpas ng aming station funds. Doon ko natuklasan ang isang katotohanang mas masahol pa sa pagkakanulo sa akin. Nakita ko ang isang serye ng mga withdrawal mula sa aking personal na retirement account. Ang pondong pinaghirapan ko para sa kinabukasan namin ni Maya.
ngunit hindi ito napunta sa istasyon. Sa halip, ang mga bakas ng pera ay humantong sa isang mamahaling jewelry store sa Makati. Nakita ko ang digital receipt. Isang diamond ring na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang linggo lamang. Ngunit alam kong ang singsing na iyon ay hindi nakasabit sa leeg ni Kay. Nakita ko rin ang isang reservasyon sa isang marangyang hotel sa El Nido, sa ilalim ng pangalan ni Dario at ng isang babaeng nagngangalang Clara. Naramdaman ko ang isang tuyong tawa na kumawala sa aking mga labi. Si Dario ay hindi lamang isang manlilinlang. Siya ay isang masamang mangangaso na walang katapatan, kahit sa sarili niyang kasabwat. Ginagamit niya ang ambisyon ni Kay upang sirain ako, habang palihim niyang nilulustay ang aming pinaghirapan para sa isa na namang bagong biktima. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono. Sa pamamagitan ng isang hindi kilalang account, ipinadala ko ang mga screenshot ng resibo ng singsing at ng hotel reservation sa personal na email ni Kay. Alam ko ang kahinaan ng isang babaeng nag-alay ng dangal para sa isang lalaki. Ang takot na mapalitan. Pinanood ko ang monitor ng aming internal server. Nakita ko ang mabilis na pag-login ni Kay sa kanyang account mula sa station computer. Makalipas ang 30 minuto, narinig ko ang familiar na tunog ng pagpihit ng pinto ng aking bahay. Hindi ito si Dario. Ang mga yabag ay mabigat, tila ba bawat hakbang ay may dalang pighati. Bumukas ang pinto ng aking silid at pumasok si Kay. Basang-basa siya ng ulan, nangiinig ang kanyang buong katawan at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Miss Alma? Totoo ba ito? Nanginginig ang boses ni Kay habang iniaabot ang kanyang telepono sa akin. Sabi niya sa akin, ako lang. Sabi niya, ang perang kinuha niya sa iyo ay para sa operasyon ng tatay ko. I did everything for him. Pinutol-putol ko ang boses mo, sinira ko ang katinuan mo sa harap ng board dahil ang akala ko ay ililigtas niya kami. Tinitigan ko ang babaeng nasa harap ko. Kung ito ang lumang Alma, marahil ay yayakapin ko siya at sasabayan sa pag-iyak. Ngunit ang pusong ito ay naging parang matigas na bato sa loob ng booth. Walang emosyon na gumalaw sa aking muka. Huwag mong hingin ng awa ko, Kay. Pinili mong maging instrumento ng kasinungalingan. Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing lamig ng sementong inaapakan namin. Tiningnan mo ba ang status ng hospital bill ng tatay mo? Kaka-check ko lang kanina. Walang pumasok na bayad. Ang account na ibinigay ni Dario sa ospital ay isang empty shell account. Ginawa ka lang niyang panakip-butas. Napasandal si Kay sa pader, dahan-dahang nang hina ang kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay naging parang mga garalgal na tunog ng isang sirang radyo. Hinayaan ko siyang lunurin ang sarili niyang pagkakamali. Ang bawat sentimong ninakaw ni Dario ay tila mga tanikalang dahan-dahang sumasakal sa kanila ngayong gabi. What do you want me to do? Tanong ni Kay sa gitna ng kanyang paghagulgol. Gagawin ko ang lahat, Miss Alma. Huwag mo lang hayaang mamatay ang tatay ko sa ospital dahil sa kawalan ng pondo. I'll tell everyone the truth. Lumapit ako sa kanya at tumayo ng tuwid. Ang kailangan ko ay hindi ang iyong paghingi ng tawad. Ang kailangan ko ay ang bawat orihinal na audio file na itinago niyo sa Master Cloud. At bukas, sa gabi ng anibersaryo, kailangan ko ang iyong mga kamay sa mixer board upang matiyak na ang bawat salitang bibitawan ko ay maririnig ng buong Palawan. Tumingala si Kay. Ang kanyang muka ay nababalot ng takot, ngunit may bakas ng matinding determinasyon na maghiganti. Nandun ang file sa isang encrypted drive sa ilalim ng desk niya. I have the key. Pero Miss Alma, may plano si Dario bukas. Ipadadala ni Mr. Cheng ang mga tauhan niya para arestuhin ka sa harap ng mga bisita kapag sinubukan mong mag-eskandalo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Hayaan mo silang dumating, Kay. Ihanda mo ang station frequency. Bukas, ipakikita natin sa kanila
kung ano ang tunay na lakas ng isang boses na matagal nang pinatatahimik. Nang lumabas si Kay sa gitna ng dilim, nanatili akong nakatayo sa tapat ng aking bintana. Ang bawat anino sa labas ay tila nagiging saksi sa aking huling ganting salakay. Ang frequency ng 100 at 1.5 ay muling magiging daluyan ng katotohanan. At bukas, ang boses ni Dario ang siyang huling tunog na mamamatay sa ere. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng istasyon, ang bawat anino ay tila may dalang lihim na nagbabadyang sumabog. Halos mag-aalas 3 na ng madaling araw, ang oras kung kailan ang lungsod ng Puerto Princesa ay nasa pinakamalalim na yugto ng katahimikan. Ngunit sa loob ng control room, ang hangin ay nanginginig sa tensyon ng dalawang babaeng pinag-isa ng pagkakanulo. Ipinasok ni Kay ang isang maliit na itim na flash drive sa computer. Pinanood ko ang mabilis na paglipat ng mga files, ang mga orihinal na recording ng boses ko, bago nila ito pinutol-putol at ginawang kasinungalingan. Sa bawat ping ng computer na hudyat ng tagumpay ng transfer, naramdaman ko ang muling pagkabuo ng aking lakas. Nandyan ang lahat, Miss Alma, mahinang bulong ni Kay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang inilalayo ang flash drive. Pati ang mga usapan nila ni Mr. Cheng tungkol sa komisyon ni Dario. Nakasave lahat yan sa ilalim ng folder na Marketing Extras. Akala niya, hindi ko yon mapapansin. Tinitigan ko ang drive na nasa aking palad. Ang maliit na kagamitang ito ang magsisilbing balako sa susunod na gabi. Tumingin ako kay Kay. Ang dating kislap ng ambisyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapait na pagtanggap sa katotohanan. Kay, halika rito. Tawag ko sa kanya. Lumapit ako sa dambuhalang mixing console. Kailangan mong matutunan ang isang trick na tanging mga lumang broadcaster lang ang gumagamit. Dahan-dahan kong itinuro sa kanya ang bypass switch sa ilalim ng master fader. Ito ang hot mic configuration. Kapag inactivate ko ito mula sa loob ng booth, kahit patayin ni Dario ang master volume sa labas, mananatiling bukas ang aking frequency sa mga tagapakinig. At mas importante, maaari nating buksan ang intercom ng office ni Dario nang hindi niya nalalaman. Ang bawat salitang bibitawan niya habang nasa ere ako ay maririnig ng buong lalawigan. Nakita ko ang pagkamangha sa mukha ni Kay. Sa sandaling yon, hindi na siya ang kabit na sumisira sa aking pamilya. Siya ay naging isang kasabwat sa katarungan. Dahan-dahan kaming naupo sa gilid ng console. Kinuha ko ang 2 tasa ng kape na kanina pa lumamig sa ibabaw ng lamesa. Iniabot ko ang isa sa kanya. Ang kape ay kasing pait ng aming sinapit. Isang pait na hindi na kayang takpan ng anumang asukal. Dito ko naranasan ang isang sandali ng kakaibang ugnayan. Ang paghawak namin sa aming mga tasa habang ang init ng kape ay dahan-dahang gumagapang sa aming mga palad ay naging parang isang tahimik na tipan ng 2 babaeng parehong pinagkaitan ng katarungan. Ang bawat lagok ay tila isang pagtanggap na sa mundong ito, ang kaisa-isang kakampi ng isang babaeng nasugatan ay ang isa pang babaeng nakaranas ng parehong hapdi. Bakit niyo pa ako tinutulungan, Miss Alma? Tanong ni Kay, iniiwasan ng aking tingin. Sinira ko ang katinuan mo. Pinagtulungan namin kayo. Hindi kita tinutulungan para sa iyo, Kay. Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing lamig ng bakal ng mikropono. Tinutulungan kita dahil kailangan mong makita kung paano ko wawasakin ang lalaking nag-akala na ang ating mga tinig ay mga laruan lamang na maaari niyang paglaruan. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapatawad. Minsan, ito ay tungkol sa pagsisiguradong walang susunod na biktima. Napatigil kami nang marinig ang tunog ng pagpihit ng pinto ng main entrance. Mabilis na nagtago si Kay sa ilalim ng console, habang maingat kong itinago ang flash drive sa loob ng aking bulsa. Pumasok si Dario. Suot ang kanyang matikas na jacket at isang mayabang na ngiti. Amoy alak pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasabikan. Alma, mabuti at narito ka pa. Masiglang bati ni Dario. Tila ba walang nangyaring sigalot sa pagitan namin? Lumapit siya
at kinuha ang listahan ng mga bisita para sa bukas. May magandang balita ako. Ang ika-25 anibersaryo bukas, hindi lang ito maririnig sa buong Palawan. I've secured a nationwide live stream link. Ang bawat sulok ng bansa ay mapapanood at mapapakinggan ang iyong huling broadcast. This is your moment, honey. Ang Voice of Palawan ay magiging boses na ng buong Pilipinas. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso laban sa aking dibdib. Ang nationwide livestream ay hindi isang parangal. Ito ang huling hakbang ni Dario upang formal na ibenta ang istasyon sa harap ng mas maraming saksi, habang ginagamit ang aking pangalan bilang Pain. Tinitigan ko si Dario. Ang ngiti niya ay puno ng kasakiman. Ang bawat salita niya ay tila isang tanikalang dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Ngunit sa loob ng aking bulsa, naramdaman ko ang tigas ng flash drive. Asahan mo, Dario. Malamig kong wika habang inaayos ko ang aking upuan. Sisiguraduhin kong bukas, ang bawat salitang bibitawan ko ay hindi malilimutan ng kahit sinong makikinig. Tumawa si Dario. Isang malakas at mapang-uyam na tawa na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Hindi niya alam, ang entabladong inihanda niya para sa kanyang tagumpay ay siya ring entabladong magsisilbing bitayan ng kanyang dangal. Ang bawat frequency na balak ning ibenta ay magiging daluyan ng katotohanang hinding-hindi niya mapapatay. Ang nationwide livestream na kanyang ipinagmamalaki ay ang siyang magiging pinakamalaking megaphone ng aking paghihiganti. Ang gabi ng ika-25 anibersaryo ng istasyon ay bumalot sa Puerto Princesa nang may kasamang huwad na ningning. Ang bawat sulok ng aming gusali ay napuno ng mga sariwang bulaklak at mararanyang dekorasyon. Ngunit para sa akin, ang bango ng mga liryo ay tila amoy ng mga naghihingalong pangarap. Sa labas, ang mga naglalakihang kislap ng mga ilaw ay tumatama sa mga mamahaling sasakyan ng mga panauhing pandangal, mga opisyal ng gobyerno at ang mga ehekutibo ng kumpanya nang minahan na suot ang kanilang mga tuso at mapagmalaking ngiti. Nakita ko si Dario sa gitna ng bulwagan. Suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana. Siya ang bida ng gabi, ang arkitekto ng kasinungalingang ito. Lumapit siya sa akin. May hawak na baso ng champagne at mabilis na hinawakan ng aking baywang para sa mga kamera ng mga reporter. Keep smiling, Alma. Ang buong Pilipinas ay nanonood sa atin mayon sa livestream. Pabulong na banta ni Dario habang ang kanyang mga labi ay nananatiling nakangiti para sa publiko. Ipinakilala ko na si Mr. Cheng bilang ating gold sponsor. Maya-maya lang, pagpasok mo sa booth, basahin mo lang ang pasasalamat na isinulat ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung ayaw mong kaladkarin ka ng mga bodyguard sa labas. Hindi ako kumibo. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang kamay sa aking likuran. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila gapang ng isang ahas. Tumingin ako sa malawak na bintana ng istasyon na nakaharap sa kalsada. Doon, sa kabila ng mga bakal na bakod, nakita ko ang isang pangkat ng mga nagpoprotesta. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Maya. Ang aking anak ay may hawak na placard na may nakasulat na Boses ng Katotohanan, hindi ng kasakiman. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ngunit alam ko ang pait na nananahan sa kanyang puso dahil sa pag-aakalang ang kanyang ina ang kaaway na kanilang nalalabanan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Ang bawat taon ng aking pagsisikap na maging isang mabuting ina ay tila tinalikuran ng pagkakataon dahil sa kasakimang ito. Ngunit ang sakit na ito ang naging huling panggatong sa aking determinasyon. Nang sumapit ang oras para sa aking huling broadcast, inakay ako ni Dario patungo sa soundproof booth. Pumasok ako sa loob ng maliit na silid na naging saksi sa aking buong buhay. Pagkasara ng pinto, narinig ko ang tuyong tunog ng bakal na naglalapat at ang pagpihit ng susi mula sa labas. Lumingon ako at nakita ang mukha ni Dario sa kabilang panig ng salamin. Ikinulong niya ako sa loob. Para hindi ka maabala ng ingay ng mga relista sa labas, honey.
Wika ni Dario sa pamamagitan ng intercom. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping tagumpay. Dito ka lang. Gawin mo ang trabaho mo at paglabas mo, tapos na ang lahat ng usapan sa kumpanya. Tumingin ako kay Kay na nakaupo sa tabi ng mixing console sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa master fader. Sandali kaming nakatinginan. Isang banayad na pagtango lamang ang ibinigay ko sa kanya. Isang lihim na hudyat na ang aming plano ay kasalukuyan ng umiikot sa kumpas ng aming mga daliri. Inayos ko ang aking upuan. Isinuot ko ang aking headset. Ang katahimikan sa loob ng booth ay naging parang isang matigas na bakal na naghihiwalay sa akin sa mundo ng kasinungalingan sa labas. Hinawakan ko ang fader ng aking mikroponyo. Sa kabilang panig, itinaas ni Dario ang kanyang hinlalaki, hudyat na magsisimula na ang nationwide livestream. Dahan-dahang sumindi ang pulang ilaw sa ibabaw ng monitor. On air. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang bilis ng pintig ng aking puso, tila isang tambol na naghuhudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Tumingin ako ng diretsyo sa lente ng kamera ng livestream. Hindi na ako ang alma na takot mawala ng danggal. Ako na ang alma na handang sunugin ang tulay upang iligtas ang pampang. Ang frequency ng 100 at 1.5 ay handa na para sa huling hininga ng katotohanan. Humarap ako sa mikropono habang ang pulang ilaw ng on-air ay tila isang nagbabagang mata na nakatitig sa aking budi. Sa labas ng booth, nakita ko ang kampanteng ngiti ni Dario habang itinataas ang kanyang baso ng alak para sa mga panauhing pandangal. Inabot sa akin ni Kay ang signal sa pamamagitan ng isang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata. Ito na ang sandali ng aking huling paghinga sa ere. Magandang gabi, Puerto Princesa. Magandang gabi, Palawan. At sa lahat na nakikinig sa ating nationwide livestream, panimula ko. Ang boses ko ay nanatiling patag, kalmado, at nagtataglay ng awtoridad na binuo ko sa loob ng 25 taon. Sa gabing ito ng ating anibersaryo, dapat sana ay isang kumpas ng pasasalamat ang inyong maririnig. Ngunit bilang inyong boses ng katotohanan, may isang obligasyon ako na mas mahalaga kaysa sa kahit anong selebrasyon. Ang obligasyong ilantad ang kasinungalingang ninakaw ang aking sariling tinig. Nakita ko ang biglang pagtigil ni Dario sa kanyang pag-inom. Ang kanyang panga ay nanigas, at ang kumpas ng kanyang kamay ay mabilis na bumaba habang dahan-dahan siyang lumalapit sa salamin ng booth. Kaye, i-play ang track number 1, Malamig Kong Utos. Sa halip na ang nakasulat na pasasalamat para sa kumpanya ng minahan, umalingaw-ngaw sa ere ang patalastas na ginawa nila Dario. Ang boses ko na nagsasabing, pabor ako sa pagwasak sa ating kabundukan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito basta tunog. Sa malaking screen ng livestream, ipinakita ni Kay ang waveform analysis ng audio. Ang bawat berdeng guhit ng aking boses ay hinimay namin sa harap ng buong bansa. Pakinggan ninyong mabuti, pagpapatuloy ko, habang itinuturo ko ang mga putol sa screen. Ang naririnig ninyong boses ay sa akin, ngunit ang diwa ay hindi. Ito ang tinatawag na splicing. Kinuha nila ang mga salitang binigkas ko 10 taon na ang nakalilipas tungkol sa kaunlaran ng edukasyon at minamahal na kalikasan. At pinagdugtong-dugtong nila ito upang lumabas na sinusuportahan ko ang mapanirang pagmimina. Pinagpira-piraso nila ang aking kaluluwa upang gawing pain sa inyong mga pandinig. Nayanig ang salamin ng booth sa lakas ng paghampas ni Dario mula sa labas. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy sa tindi ng galit at panik. Sumisigaw siya, pilit na inuutusan ang mga teknisyan na putulin ang kuryente. Ngunit hindi niya alam na lahat ng master controls ay kasalukuyan ng nakalock sa ilalim ng password ni Kay. Alma, buksan mo ang pintong ito. Simisira mo ang istasyon. Ang kanyang boses ay narinig ko sa pamamagitan ng intercom. Puno ng paimbabaw na kalinga na dahan-dahan nang napapalitan ng purong takot, hindi ko siya nilingon. Nanatili ang aking paningin sa camera.
Dario de Aragon, ang asawa ko at ang manager ng istasyong ito, ang arkitekto ng panilinlang na ito. Ibinenta niya ang dalas ng ating radyo sa mga taong nais tayong patahimikin. Ngunit ang boses ay hindi lamang basta hangin na lumalabas sa lalamunan. Ito ay isang tipan. At ngayong gabi, tinatapos ko na ang tipan ng kasinungalingan sa istasyong ito. Nakita ko sa monitor ang mabilis na pagdagsa ng mga komento sa livestream. Ang buong Puerto Princesa ay gising na. Ang mga reliyista sa labas, kasama si Maya, ay napatigil sa kanilang pagsigaw nang marinig ang aking pagtatapat mula sa mga malalakas na speaker sa paligid ng gusali. Marahas na kinuha ni Dario ang isang mabigat na upuan mula sa lobby at akmang ihahampas ito sa makapal na salamin ng booth upang patigilin ako. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasusukol sa sarili niyang bitag. Ngunit bago pa man dumampi ang kahoy sa salamin, isang bagong audio clip ang biglang bumukas sa ere. Isang usapan na hindi inasahan ni Dario na naitago namin ni Kay. Umalingaw-gaw sa buong dalas ng 100 at 1.5 ang isang pamilyar at mayabang na tinig. Ang boses ni Dario mula sa kanyang lihim na pagpupulong kay Mr. Cheng noong nakaraang gabi. Hindi na ito spliced. Hindi na ito putol-putol. Ito ang hubad na katotohanan ng kanyang kasakiman na dinala ng aming hot mic configuration. Isang matandang gamit na lang si Alma, Mr. Cheng. Narinig ng buong Puerto Princesa ang boses ni Dario, puno ng paghamak. Pagkatapos ng gabing ito, itatapon ko na siya sa isang pasilidad sa Manila. Ang frequency na ito? Inyo na yan. Gagamitin ninyo ang signal upang pagtakpan ang inyong mga illegal na kargamento habang ang mga taga-Palawan ay nananatiling bingi sa ingay ng inyong mga makina. At ang pera? Sapat na yon upang makapagsimula kami ng bagong buhay ng aking asawa. At hindi si Alma ang tinutukoy ko. Nabitawan ni Dario ang upuang hawak niya. Ang tuyong tunog ng pagtama ng baka sa sahig ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa tindi ng gulat habang nakatingin sa dambuhalang monitor kung saan makikita ang bilang ng mga nanonood sa livestream. Umaabot na sa daan-daang libo ang nakasaksi sa kanyang sariling pagtatapat. Ang paimbabaw na dangan na kanyang iningatan ay tuluyan ng natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. "Keye, patayin mo yan! I-off mo ang master switch!" Hiyaw ni Dario habang marahas ning hinahampas ang salamin ng booth. Ngunit ang kanyang producer na dati niyang kasabwat ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang mga kamay ay matatag na nakapatong sa console at ang mga mata ay nag-aapoy sa matigas na paninindigan. Tumingin ako ng diretso kay Dario mula sa loob ng booth. Dito ko naranasan ang isang sugdulang kapanatagan ng aking buhay. Ang marahang paghimas ko sa aking sariling lalamunan, ang instrumentong kanyang ninakaw at binalahura, ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. Ang katinuan ng aking isip ay hindi kailanman naglaho. Mas lalo lamang itong tumalas sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi mo kayang patayin ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-off ng switch, Dario. Malamig kong wika sa mikropono. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali at sa bawat speaker sa kalsada. Ang boses na ito ay hindi sayo. Ito ay sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, at sa bawat pamilyang pinagtangkaan mang bentahan ng kinabukasan. Ang boses na ito ang siyang huling tunog na maririnig mo bago ka pormal na hatulan ng batas. Sa labas ng istasyon, narinig ko ang dambuhalang ugong ng galit mula sa mga mamamayan. Ang mga reliyista na pinangungunahan ni Maya ay nagsimula ng sirain ang mga harang. Nakita ko ang aking anak mula sa kamera ng labas. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi at pagmamalaki para sa kanyang ina. Narinig ang malakas at sunod-sunod na sirena ng mga sasakyan ng pulis na mabilis na pumasok sa tarangkahan ng istasyon. Ang mga awtoridad ay dumating na upang arestuhin ang mga opisyal ng kumpanya ng minahan
at ang asawa kong nag-akalang siya ang hari ng ere. Marahas na itinulak ni Dario ang pinto ng booth. Pilit na sinusubukang pumasok. Ngunit ang bakal na kandado na kanya mismong inilagay upang ikulong ako, ay siyang naging harang niya upang hindi ako maabot. Sa kanyang desperasyon, napaluhod siya sa harap ng salamin, nagsusumamo, nanginghinig ang buong katawan, habang ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng pira-piraso sa sahig. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon nang walang anumang panginginig ng mukha. Inayos ko ang aking headset at dahan-dahang binigkas ang huling mga salita para sa gabing ito. Ito ang inyong lingkod, Alma. Ang inyong boses para sa katotohanan. Ngayong gabi, ang frequency na ito ay muling pag-aari ng sambayanan. Dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng istasyon ang papalayong tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis. Bit-bit ang asawa kong si Dario at ang mga kasabwat niya sa kumpanya ng minahan. Ang dambuhalang ingay ng gulo kanina ay napalitan ng isang malalim at payapang hininga ng gabi. Narinig ko ang tuyong tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Sa wakas, binuksan ni Kay ang pinto ng booth. Humakbang ako, palabas ng maliit na silid na naging kulungan at kanlungan ko sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat yabag ng aking mga sapatos sa sahig na semento ay tila isang pagbawi sa bawat pulgada ng danggal na sinubukan nilang itapak sa dumi. Nakita ko si Kay na nakatayo sa tabi ng console, nakayuko at dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata. Salamat, Kay. Mahina akong wika. Patawad, Miss Alma. Hindi ko alam kung sapat na ang ginawa ko upang mabura ang lahat ng kasalanan ko. Nanginginig na sagot ng dalaga habang iniaabot sa akin ang aking lumang logbook. Tinitigan ko siya ng may matatag na katinuan. Ang katarungan ay hindi laging madali, Kay. Ang paggawa ng tama ay may kaukulang sakripisyo. Ngunit ngayong gabi, nakakatulog ka na ng may malinis na budhi. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga paa mula sa lobby. Tumakbo si Maya patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng uling mula sa barikada. Sa harap ng console, kung saan ang lahat ng aming pagtatalo ay nagsimula, ay muling nagtagpo ang aming mga puso. Walang salitang lumabas sa aming mga labi sa loob ng ilang minuto. Ang mahigpit na yakap ng aking anak ang naging pinakamahalagang frequency na narinig ko sa buong buhay ko. Dito ko naranasan ang isang sandali ng wagas na kalayaan. Ang marahang paghimas ko sa buhok ni Maya habang nararamdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga sa aking balikat ay naging parang isang banal na basbas. Ang maternal wound, na tila kailanman ay hindi nahiilom, ay dahan-dahang nagkaroon ng sheo sa gitna ng katahimikan ng studio. Matawarin mo ako, nanay. Nagpadala ako sa galit. Nakalimutan ko kung sino ka. Bulong ni Maya sa gitna ng kanyang paghitbi. Huwag kang humingi ng patawad, anak. Ang boses ko ang nagligaw sa'yo, kaya ang boses ko rin ang muling magtuturo ng daan pa uwi. Sagot ko habang pinupunasan ang kanyang pisini. Dumating ang opisyal na kinatawa ng National Telecommunications Commission, NTC, upang formal na ihain ang suspension order para sa aming istasyon. Dahil sa malakihang pandaraya at mga ilegal na transaksyong ginawa ni Dario gamit ang pangalan ng kumpanya, kailangang tumigil sa pag-ere ang 100 at 1.5 frequency habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. Ang bawat ilaw sa aming mga monitor ay isa-isang pinatay. Hanggang sa ang tanghing natitirang liwanag ay ang sikat ng buwan mula sa bintana. Dahan-dahan kong kinuha ang aking sariling headset. Ang headset na kasama ko sa loob ng 25 taon. Maingat ko itong inilagay sa loob ng aking bag. Narinig ko ang mahinang paglapat ng aking mga kamay sa ibabaw ng malamig na metal ng mikropono sa huling pagkakataon. Isang tahimik na pamamaalam sa daluyan ng aking pangarap, isang pagtanggap na ang kabanatang ito ng aking buhay ay pormal na nang natatapos sa gitna ng tagumpay at pait. Lumakad kami palabas ng gusali ni Maya. Sa labas ng tarangkahan, napatigil ako sa aking nakita. Ang kalsada ay napuno ng daan-daang thinza.
mga mangingisda, mga magsasaka, at mga pamilyang nagdala ng kanilang mga sariling kandila at transistor radio. Nang makita nila ako, ang nakabibinging katahimikan ay napalitan ng isang masigabong palakpakan. Walang sigaw ng galit, tanging ang tunog ng pagkilala sa isang boses na hindi kailanman nagpatalo sa dilim. "Alma, hindi kami mawawala!" Sigaw ng isang mangingisda mula sa karamihan. "Hihintayin namin ang iyong muling pagbabalik." Ngumiti ako ng bahagya habang tinatanaw ang kalangitan ng Puerto Princesa. Ang istasyong ito ay maaring magsara, ngunit ang katotohanan ay walang permanenteng dalas. Ito ay nananahan sa puso ng bawat taong handang makinig. Tumingin ako kay Maya at mabilis kaming sumakay sa aming sasakyan upang simulan ang aming paglalakbay patungo sa isang bagong bukas. Ang bawat anino ng pagkakanulo ay dahan-dahanang natutunaw sa likuran namin, kasabay ng pagsikat ng bituin sa ibabaw ng bundok ng Palawan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit at bagong gawang gusali sa gilid ng dagat. Wala itong maranyang lobby o mga mamahaling dekorasyon. Ngunit sa itaas nito ay nakatayo ang isang matibay na antena na nagpapadala ng signal sa buong probinsya. Ito ang Radyo Katotohanan, ang kauna-unahang daifatan sa Palawan na itinayo mula sa pondo at pawis ng mismo mga tingza nito. Sinalubong ko si Maya na ngayon ay isa na sa aming mga field reporters, habang si Kay ay muling nagtatrabaho bilang aking chief producer sa ilalim ng mga bagong alituntunin ng integridad. Ang bawat sentimong ibinahagi ng mga tao ay nakatala ng songfang sa aming bulletin board. Wala ng Dario na magbebenta ng aming katinuan. Wala ng Mr. Cheng na tatahimik sa aming budhi. Isinuot ko muli ang aking headset. Ang amoy ng dagat at ang init ng araw ay pumasok sa loob ng booth. Hinawakan ko ang fader at dahan-dahang itinaas ang volume ng katotohanan. Magandang umaga, Palawan. Ito ang inyong lingkod, Alma. Ang inyong boses, ang ating boses. Tayo ay muling narito, at sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakaputol sa ating daluyan. Narinig ko ang masayang tawanan ng aking mga kasamahan sa labas, habang ang frequency ay muling napupuno ng buhay. Ang pagpapatawad ay dahan-dahan nang yumayakap sa aking puso. Ngunit ang aking paninindigan ay nananatiling kasing matibay ng mga kalsadang binagtas ko upang makarating dito. Ang boses ko ay ganap ng malaya.